May bagong pag-ikot sa digmaan sa gitnang silangan na maaring magbago ng lahat. Opisyal nang pumayag ang bagong leader na si Mujtaba Khamenei na makipag-usap sa Estados Unidos. Nagpadala ang ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi ng lihim na mensahe kay Stephen Witkoff, espesyal na sugo ni Donald Trump, na hinihiling ni Khamenei na ituloy ang negosasyon para tapusin ang digmaan. Naglalatag ang Iran ng mahigpit na kondisyon sa publiko para sa pagtatapos ng digmaan, tulad ng pagkilala ng US sa agresyon laban sa Iran at pagbabayad ng reparasyon. Kasabay nito, nagbago ng malaki ang retorika ng Estados Unidos. Ayon kay Trump, umaasa ang Amerika na makikilahok sa pamamahala ng Iran matapos ang digmaan. Sa madaling salita, inihayag ni Trump ang pagbuo ng pinagsamang pamumuno sa Iran kasama ang Washington. Sa ganitong kaso, ang Strait ng Hormuz na dinaraanan ng 20% ng pandaigdigang transportasyon ng langis ay sabay na makokontrol ng Estados Unidos at ng Iran. Kasabay nito, hayagang ipinakita ng Estados Unidos kung sino mismo ang nakikita nilang magiging presidente ng Iran na maaari nilang makipagkasundo sa hinaharap. Parang gusto nila na si Ayatollah, ang pinakamataas na pinuno, ay pormalang manatili pero ibang tao ang maging diplomatikong leader ng Iran. Samantala, inaatake ng Iran ang Israel na nagpapakita kung paano nito tinutugunan ang pahayag ni Trump tungkol sa tigil putukan. Ako si Alexei Petchy. Talakayin natin ang paksang ito, pero bago magsimula, hinihiling ko ang inyong suporta sa channel sa pamamagitan ng subscription, donation o sponsorship sa YouTube. Makikita ang lahat ng link at detalye sa video description. Lubos akong magpapasalamat sa suporta, pero gawin ito pagkatapos ng episode. Bukod dyan, mag-subscribe din kayo sa Telegram channel kong Petchy News. Nasa video description lang link. Doon kami naglalatala ng mga balitang agad naming natatanggap. Ayon sa mga pinagmumulan sa Israel, pumayag ang bagong leader ng Iran na si Mujtaba Khamenei na makipag-usap sa Estados Unidos. Isinusulat ng pahayag ang Israeli na INET ng ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi na hayagang nagsasabing hindi, ano ba kayo, walang anumang negosasyon. Nagpadala siya ng lihim na mensahe kay espesyal na sugo ni Trump na si Steve Witkoff na nagsasabing may pahintulot at basbas ng kataas-taasang leader na si Mujtaba. Binigyang diin ng pahayagan na matapos i-anunsyo ni Trump ang negosasyong maaring humantong sa isang kasunduan, agad itong itinanggi ng Iran at sinabing walang negosasyon. At ngayon, marami syempre ang sinugaban ng balitang ito. Pero may isang interesanteng punto dito dahil formal, parehong tama sina Donald Trump at Iran. Tama si Trump kapag sinabi niyang may mga negosasyon na nagaganap at tama rin ang Iran kapag sinabi nilang walang negosasyon na nagaganap sa pagitan nila at ng Washington. At dito ko ipapaliwanag. Ang totoo niyan, ang Iran at Estados Unidos ay nagkakaroon ng mga pag-uusap sa mga nakaraang araw sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Ang Ehipto, Qatar, Turkiya at Pakistan ay formal na nakikipag-usap na yon sa mga Iranian at pagkatapos ay pinapasa ang impormasyong ito sa mga Amerikano. Pagkatapos ay nakakatanggap sila ng impormasyon mula sa mga Amerikano at ipinapasa nila ito sa mga Iranian. Kaya sa madaling salita, tama si Trump kapag sinasabi niyang may mga negosasyon na nagaganap. Tama rin ang mga Iranian dahil hindi sila diretsang nakikipagnegosasyon sa mga Amerikano. Nakikipagnegosasyon sila sa Ehipto, sa Turkey at sa Pakistan. Pagkatapos, sila na ang nagbibigay ng impormasyon sa mga Amerikano na parang isang tusong larong diplomatiko. Pero, ngayong araw, ipinakita ng tawag sa telepono ni na Iranianong Ministro Araghchi, Witkoff at Kushner ang ibang pangyayari. Inamin ng Iran na nakikipag-usap sila at ngayon ay naghahanda na para sa direktang pag-uusap. Kinumpirma ng Iranianong opisyal na si Mujtaba Khamenei ay pumalit sa posisyon ng kanyang yumaong ama. Binigyang diin niya na ang tagapagmana ay pumayag agad tapusin ang kwento basta matupad ang aming mga kondisyon. Sabi ni INET, hindi kasali ang Israel sa negosasyon at aksidente lang nilang nalaman ito. Walang dapat ikagulat. Hindi ito unang beses na si Trump ay palihim na kumikilos sa likod ng kahit pinakamalapit niyang kaalyado. Ibig sabihin, isipin mo, magkasama ang Estados Unidos at Israel sa digmaan, pero biglang nakipag-ugnayan si Trump sa mga Iranian nang hindi man lang ipinaalam ito sa Israel. Sinabi ng Reuters na sa Tehran ay malinaw nang ipinahayag kung ano mga kahilingang maaring ihain ng Iran. Tatlong mataas na opisyal ang nagsabi na mas lumakas ang posisyon ng Iran sa negosasyon mula nang magsimula ang digmaan.
Dahil sa lumalaking impluensya ng korps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon sa mga desisyon, hihingi ang Iran ng malalaking konsesyon mula Estados Unidos kung seryoso ang negosasyon. Sa negosasyon sa US, igigiit ng Iran hindi lang ang pagtigil ng digmaan, kundi pati ang mga kondisyong malamang hindi tatanggapin ni Trump. Ayon sa mga source, kabilang sa mga kahilingan ang garantiya laban sa bagong pag-atake militar, kompensasyon sa pinsala ng digmaan, at formal na kontrol sa Strait ng Hormuz. Ibig sabihin, dapat tanggapin ng mga Amerikano na ang Strait ng Hormuz ay halos pag-aari ng Iran. Pwede rin silang maningil ng bayad sa pagdaan ng barko. Sinabi rin nila na tatanggihan ng Iran na talakayin ang anumang limitasyon sa ballistic program nito. Prinsipyo na ito ng Tehran noon pa man sa mga naunang negosasyon at ganoon din ang Estados Unidos at Israel noong nakaraang buwan. Nagsagawa ang Iran ng paunang konsultasyon sa Pakistan, Turkey at Egypt tungkol sa posibilidad ng paghahanda ng negosasyon sa Estados Unidos para sa pagtigil ng digmaan. Sinabi na posibleng magsimula ngayong linggo sa Islamabad ang direktang negosasyon para sa pagtigil ng digmaan. May isang kawili-wiling punto dito, magpapadala ang Iran ng tagapagsalita ng parlamento na si Muhammad Baghir Ghalibaf at kalihim ng ugnayang panlabas na si Abbas Araghchi nang sabay sa mga negosasyong ito. Nagbabala sila na ang pinal na desisyon ay mananatili sa kataas-taasang pinuno ng Iran, ngunit hindi sa korps ng tagapagtanggol ng Rebolusyong Islamiko. Ngunit si Ghalibaf, ang mismong tagapagsalita ng parlamento, ang itinuturing ngayon sa Washington bilang katanggap-tanggap na leader ng Iran para sa kanila. Parang sinasabi nila, manatili si Ayatollah bilang espiritual na usapin pero gawing aktual na leader si Ghalibaf para magkasundo tayo. Biglang sumingit si Donald Trump at sinabing umaasa ang Estados Unidos na makikilaok sa pamamahala ng Iran pagkatapos ng bigmaan. Dagdag pa niya, makakaroon ng seryosong pagbabago ng rehimen sa Islamikong Republika at posibleng magkaroon ng pinagsamang pamunuan kasama ang Washington. Sa ganitong kaso, ang Strait ng Hormuz na naglalaan ng 20% ng pandaigdigang transportasyon ng langis ay makokontrol ko at ni Ayatollah. Ayon kay Trump, gusto ng Estados Unidos na sila ang pumili ng leader ng Iran gaya ng ginawa nila sa Venezuela nang palitan ni Vice Presidente Delcy Rodriguez si Nicolas Maduro matapos arestuhin ng mga Amerikano. Muli na namang si Speaker Ghalibaf ng parlamento ang pinapaiwatig ng mga Amerikano. Iniulat ng mga Israeli na inaasahan ng Estados Unidos na magtapos ang digmaan sa ika-9 ng Abril. Ito ay magpapahintulot kay Trump na dumalo sa araw ng kalayaan ng Israel at tumanggap ng parangal. Gaya ng sabi ni Donald Trump, sa negosasyon natatalo ang unang nagpapakitang labis na nangangailangan. Naipahayag na ng makabilang panig ang saloobin nila sa negosasyon. Iniulat ng media sa Iran na noong Marso 24 di umano'y inatake ng Estados Unidos at Israel ang infrastruktura ng enerhiya ng Iran sa lalawigan ng Isfahan at sa timog-kanlurang lungsod ng Khorramshahr. Kahit sinabi ni Trump noong Marso 23 na matapos ang produktibong negosasyon sa Tehran, inutusan niya ang militar na itigil muna ng 5 araw ang mga pag-atake sa planta ng kuryente at infrastruktura ng enerhiya ng Iran. Kasabay nito, muling naglunsad ang Iran ng missile attack sa mga lungsod ng Israel nitong Martes at patuloy pa rin ang tensyon ng digmaan. Dito ko muna tatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, maraming salamat. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng donasyon, pag-subscribe, cryptocurrency o sponsorship sa YouTube. Lahat ng link at detalye ay nasa video description. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.